Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy, isa sa pinaka-intelihenteng, pinakamatandang senador at hindi lang yan, dating Senate President ng Pilipinas, walang iba kundi si Senador Juan Ponce Enrile ay nagsalita na rin laban sa ginawa ng Escudero 18. Ito pala ay talagang labag sa ating konstitusyon. Kaya meron siyang ipinahayag dito na lahat ay medyo magugulat. Ating panoorin ang video courtesy ng Sa Iyong Araw. One of the best legal minds of the Philippines at 101-year-old na dating Senate President at ngayon advisor nag-administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, nagsalita na at niyanig ang Senado. You know, once an impeachment is filed with the Senate, we have no other choice except to hear, to try it and decide it, and it will not lapse. Once it is within the jurisdiction of the Senate, it has to discharge its duty to judge the case. It's sui generis. Ayan, so klarong-klaro mga kababayan na galing to sa intelihenteng senador na kapag nasa kamay na ng Senado ang jurisdiction, wala silang magawa kundi gawin ang trial. Pero hindi nila ginawa ang trial, so merong kaagad paglabag. Ngayon, marami ang nagtanong, wala bang punishment ang mga senador sa kanilang ginawa na paglabag sa saligang batas sa konstitusyon dahil nga hindi tama ang ginawa? Well, ayon sa isang eksperto ng batas ay walang batas na nagpaparusa sa mga senador na nakagawa ng pagkakamali. Katulad na lamang sa ginawa ni Robin Padilla at Bato. Di ba nagmosyon sila kasama na si Bungo. Bawal pala yan pero walang parusa. Di ba? Kaya dito tayo makikinig sa isang matanda na 101 years old, 101 years old na isa sa respetadong intelihenteng senador ng Pilipinas, dating Senate President, at ayon sa kanya ay mali ang ginawa at oras na nabaguhin ang ating konstitusyon dahil sa mayroon ng mga butas, mayroon ng mga loopholes, mayroong nasisilip ang mga masasamang isip na senador ay mayroon ng nasisilip na butas sa konstitusyon kung saan sila ay makakalusot. Nako, grabe no? Kaya balikan natin si Enrile, video courtesy sa atin ng Sa Iyong Araw. This is my opinion, that Sara does not want to face an impeachment trial. Isang 101 anyos na alamat ng batas ang bumasag ng katahimikan. Pero hindi ito ordinaryong pahayag. Ito isang pagyanig sa mismong pundasyon ng Senado. Bakit? Dahil si Juan Ponce Enrile, dating Senate President, utak sa mga impeachment trial at ngayon legal advisor ni Pangulong Bongbong Marcos, nagsalita na at hindi siya nagpakyut, hindi siya nagpaligoy-ligoy. Walang ibang pwedeng gawin ang Senado kundi subukan ang kaso at magdesisyon. Boom! Parang gumising sa katotohanan si mga senador. Pero teka, ano nga ba ang pinagmulan nito? Ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, isang kasong binalik ng Senado sa Kongreso. Pero ayon kay Enrile, mali ito. Hindi ito naayon sa saligang batas. Ang Senado ay co-equal body ng House. Hindi mo pwedeng ibalik basta-basta ang impeachment complete. May obligasyon kang pakinggan at pag-desisyonan ito. Simple, klaro at matatag. But here's the twist. May mga senador daw na gustong ibasura ang kaso kahit hindi pa nagsisimula ang paglilitis. Isa na rito si Senator Bato de la Rosa na hayagang nagsulat ng motion to dismiss. Pero Enrile, he wasn't having it. Hindi mo nga pwedeng basta i-dismiss ang bill na nagpapalit ng pangalan ng kalsada, lalong hindi ang isang impeachment. Ayan, so itong mahirap sa hindi nag-aaral ng batas, no? Kaya para sa akin ay dapat ito'y gawing batas sa ating konstitusyon na ang lahat ng mag-ambisyon pagka-senador at pagka-congressman ay dapat mag-aaral ng abogasiya. Kung hindi man papasa sa bar exam, at least
4 na taon siyang nag-aaral para at least alam niya ang batas. Di ba kasi katulad ni Bongo, ni Bato de la Rosa, naghain ng motion, instead na sila'y judge, instead na sila'y partial, ang nangyari ay impartial sila at meron silang kinikilingan. Walang iba kundi ang kanilang reyna ng kadiliman, Sara Duterte. Kaya maling-mali, doon pa lamang dapat may parusa si Bato, Bongo at Tolentino. Di ba? Gumawa ng batas sa konstitusyon na kapag impeachment ay talagang partial lamang ang lahat ng senador judge. At kapag mayroong kumikiling sa doon sa itong akusado ay one-sided na yan. So ibig sabihin dapat may parusa. Yun ang kulang sa batas eh. Dahil ba ikaw ay senador, wala kang parusa, meron kang immunity. Hindi dapat ganun, di ba, mga kababayan? Kaya tama ang sabi ni Enrile na dapat nang baguhin ang konstitusyon dahil napakarami ng butas na nasisilip nitong mga wicked mind ng mga senador. Forgive me kung ganun ang aking expression na wicked. Ano bang akma na salita diyan? Di ba? Mahilig magpalusot, kumikiling doon sa itong akusado. Grabe, halatang halata, no? Dapat kasi manahimik na lang sila Bato dahil nga nakatag sa kanila, they are tag na sila talaga supporters ni BP Sara. Kaya dapat kung anong sinasabi nila na pabor kay BP Sara ay wag nang pakinggan ng Senado. Ang problema, even the Senate President ngayon ay Escudero, di ba? Ay maka Duterte pa rin. Kaya wala talaga tayong lusot nito. Kaya ito, one of the brightest legal mind in the Senate. Dito tayo magikinig dahil smart na tao to eh. Hindi lang smart, genius, bright. Ano pa ba ang hanapin natin dyan? So wala sa tatlong Senate President, Drilon, Tito Soto, Enrile, wala sa tatlo na nagsasabi na okay lang yung ginawa nila Escudero. Lahat nagsasabi na mali. Kaya mali. Maling-mali. Alright, patuloy tayo sa ating video courtesy ng ating kaibigang sa iyong araw. Ang dating makapangyarihang pinuno ng Senado, ngayon ay tila ama ng saligang batas, muling pumagitna sa gulo at sa edad na 101 years old. Ang kanyang mga salita ay parang kidlat sa politika. Pero teka, may mas malalim pa. Impeachment is not accountability to the Senate, sabi niya. It is accountability to the sovereign people. Hindi para sa mga politiko, hindi para sa mga partido, kundi para sa taong bayan. At kung may nagtatangkang pigilin ang proseso, ayon sa kanya, may halatang ayaw lumaban sa paglilitis at alam natin kung sino. Boom, one shot, no names needed, pero ramdam. Kung ayaw ng Senado kampanan ang tungkol nito, baka panahon na para pag-isipang baguhin ang konstitusyon. Ito'y ayon pa kay Enrile. Pwedeng ibalik ang 2/3 rule ng 1935 Constitution. Pwedeng in-structure ang gobyerno. At pero, baka pati ang Senado, buwagin na lang ng taong bayan. Ayan, maganda yun. Yung narinig na buwagin. Dapat buwagin na yan eh. Kongreso na lang ang matira dahil sa Senado ay parang LTO na yan eh. Ang dami ng ano diyan. Mga under the table, marami na. Medyo ano na siya, di ba? Medyo hindi na healthy ang Senado. At sa Congress nakikita natin merong pang balanse, pero sa Senado wala na. Isipin nyo, 18 na, hindi man lang sobra sa kalahati eh. 18 pabor doon sa akusado. Ay nako. Hindi pabor sa gobyerno, hindi pabor sa taong bayan. Sino bang nagsisweldo sa mga senador? Taong bayan. Dapat papabor ang mga senador sa taong bayan at papabor din sa gobyerno dahil sila yung gobyerno. Di ba, napaka-simple lang naman ng ano na yan, ng pag-iintindi, pero ang mahirap, hindi nakakaintindi ang ayaw. Di ba? Nasara ang mga utak dahil sa bendisyon ng mga espiritu ng lagim, di ba? Nabindisyonan siguro yung mga utak, nabudol-budol dahil sa pera. Pera lang naman ang nakakabudol-budol sa tao. Kaya ito ang masama sa Senado, hindi nila nakikita na mayroong soberenya
ang soberenya ng Pilipinas ay ang taong bayan. Ang taong bayan ang gustong makita kung totoong nagkasala si BP Sara o hindi. Kaya dapat tuloy na tuloy kaagad, agad na agad ang paglilitis kay BP Sara para malaman kung may kasalanan o wala. Kaya tama si Enrile, tamang-tama yung kanyang mga sinasabi na baguhin na ang konstitusyon kung ayaw gumanap ang mga senador. Ayaw nilang gumanap kasi alam nila na walang kaparusahan ang mga senador dahil nga sila ang gumagawa ng batas. At meron silang, sa palagay nila, meron silang immunity which is presidente lamang ang meron. Kaya dapat ang mga senador ay mayroong kaparusahan. Pero hindi mangyayari yan kung hindi babaguhin ang konstitusyon at isasaad doon gawa ng isang artikulo na may parusa na pagkakulong itong mga senador na ganito na kumikiling sa mga akusado ng gobyerno ng taong bayan. Okay, tapusin natin ang video courtesy sa atin ng Sa Iyong Araw. Grabe, yes, the ganun government katindi and ang abolish binitawang the salita Senate. ni Enrile. At ang tanong ngayon, may tutuloy pa ba ang impeachment case o mauuwi ito sa limot dahil sa mga senador na tila mas abogado pa ng akusado kaysa sa hukom? Dalawa lang ang daan ayon kay Enrile. Magdesisyon ang Korte Suprema, amyandahan ang salitang batas at wala nang iba. Sa huli, may paalala si Enrile. Tahimik man siya pero hindi bulag. Hindi ito Some maliit people na bagay. they think that Ito ay this is a isang very krisis large sa problem gobyerno, for the country. delikado, No, sir. It's at we are hindi in a dapat very dangerous minamanimula. situation right Sabi now. niya, ang taong bayan ang husga at ang hustisya kahit matagal darating. Ayan mga kababayan, ang taong bayan talaga ang maghuhusga. Dahil ang taong bayan ay nasa ibabaw. Ang taong bayan ang pinakabusing, ang soberenya. Walang senador kung walang taong bayan, walang magpasweldo sa mga senador kung wala ang taong bayan. Kaya taong bayan ang katapusan nito na maghuhusga. Ang taong bayan ang magiging judge and jury dito sa impeachment na ito ni BP Sara. Kaya nga dito sa picture na ito, nandyan si Lila de Lima, yung mga pari, nandyan na eh. Kulang na lang yan ng pandagdag na dapat marami talaga ang sasali sa ganyan na mga rally. Kasi para sa Pilipinas yan na rally, hindi yan para kay PBBM, hindi para kay Digong, hindi para sa politiko. Ang rally ngayon na nangyayari sa labas ng Senado, ayan ay para sa taong bayan sa Pilipinas, sa katotohanan. Alright, so ako'y magpaalam na mga kababayan hanggang sa muli at sa mga bago pa lamang huwag niyong kaligtaan isubscribe ang channel para palagi tayong updated. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat.